Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Miyerkules na naman. Isang Miyerkules, magandang umaga. Mga kaibigan, mga kapatid. Malapit na ang weekend. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, inanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoong Hesukristo na dala ng The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensahe ng Panginoon ay magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan po ninyo ako sa panalangin para sa ating mga nagtatrabaho sa mga opisina o anumang larangan ng kanilang mga trabaho. Tayo po ay manalangin. Amang mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo upang ipanalangin ang lahat ng mga nagtatrabaho, ang mga manggagawa. Salamat po sa kakayahan, sa lakas at oportunidad na iyong ibinibigay upang sila ay makapagtrabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Panginoong Hesus, basbasan mo po ang bawat empleyado sa kanilang araw-araw na gawain. Bigyan mo sila ng kalusugan, sigla ng katawan, at malinaw na pag-iisip upang magampanan nila ng mabuti ang kanilang mga tungkulin. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod, at stress sa kanilang trabaho. Bigyan mo rin sila ng karunungan, tiyaga at katapatan sa kanilang paglilingkod. Naway maging responsable sila sa kanilang gawain at maging mabuting halimbawa sa kanilang kapwa manggagawa. Panginoong Hesus, sa mga nakaranas ng hirap sa trabaho, problema sa pinansyal, mabigat na responsibilidad o hindi magandang pakikitungo, palakasin mo ang kanilang loob, bigyan mo sila ng kapayapaan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pinagtatrabahuan, naway magkaroon ng maayos na samahan, katarungan, pag-alang at malasakit sa bawat lugar ng trabaho. Tulungan mo po ang lahat ng empleyado na balansihin ang trabaho at pamilya at huwag mawala ng panahon sa iyo. Naway maalala nila na ang bawat marangal na paggawa ay isang anyo ng paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay at paglalaan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga manggagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa unang Tesalonika, Kabanata 4, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang sinasabi, mga kaibigan. Sa araw na iyon ay maririnig
ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, napakagandang mensahe ang pinabot sa atin ng Panginoong Jesucristo. No? Isipin mo, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. No? At tayo'y, ang kanyang mga anak na namatay na sumasampalataya, ay bubuhayin muli. At tayong mga buhay pa na natitira, ay tayo titipunin sa alapaap. Napakaganda. Sasalubungin natin ang Diyos doon sa himpapawid. Di ba napakaganda na tayo ay kanyang dadalhin doon sa kanyang kaharian? Ang unang Tesalonica, mga kaibigan, mga kapatid, ay isa sa pinakapunong pag-asa na talata sa Biblia. Sinasabi rito na ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw ng pag-uutos, tinig ng arkanghel, at tunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay unang buhayin. At pagkatapos ay ang mga nabubuhay pa ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa alapaap. Napakasarap. No? Kaya napakaganda kapag tayo ay nagka-Kristo. At magpakailanman, tayong makakasama ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, napakasarap na maging kasama natin ang Panginoon sa araw-araw. Wala tayong problema, ligtas tayo. May kapayapaan tayo sa ating mga buhay. Sa unang pagbasa natin sa unang Tesalonica, maaring ito ay tunog, mahiwaga, o nakakatakot para sa iba. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, ito ay mensahe ng pag-asa. Mensahe ng pag-asa, katiyakan, at tagumpay ni Kristo. Isinulat ito ni Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid, upang palakasin ang loob ng mga mananampalatayang nalulungkot dahil sa mga mahal nilang namatay na. Iniisip nila kung mawala na ang pagkakataon ng mga yumao na makasama si Jesus sa kanyang pagbabalik. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo, kaya malinaw na sinabi ni Apostol Pablo, hindi sila nakalimutan ng Diyos. No? Hindi sila nakalimutan ng Diyos. Napakagandang isipin na sa pagbabalik ni Jesus, siya mismo ang darating. Hindi siya magpapadala lamang ng mensahero. Hindi siya mag-uutos. No? Hindi siya mag-uutos lamang mula sa malayo. Ang Panginoon mismo, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon mismo ang bababa. Ipinapakita nito ang kanyang personal na pagmamahal sa kanyang bayan. Napakasarap. Ang Diyos na minsang naparito na, pagmamahal sa kanyang bayan.
ang Diyos ay minsan naparito na upang mamatay para sa atin, para sa iyo at sa akin, no, mga kaibigan, ay muling darating upang kunin, upang kunin ang mga kanyang mga anak. Kunin niya tayo, ay dadalhin niya tayo doon sa kanyang kaharian, ang langit. Kaya hindi natin maranasan ang hirap dito sa lupa, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi siya, ang Panginoon mismo, ang siyang magdadala sa atin, mag-iingat sa atin mula sa kahirapan dito sa lupa. Kaya darating ang mga Antikristo. So ang talatang ito ay paalala rin na ang kamatayan ay hindi katapusan, mga kaibigan. Para sa mga mananampalataya, sa mundo ng kamatayan ay kadalasang kinatatakutan dahil tila ito ang huling yugto ng lahat. Ngunit para sa mga Kristiyano, mga anak ni Kristo, ang kamatayan ay hindi wakas, kundi pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin. Nangangahulugan ito na may tagumpay si Jesus laban sa libingan. Marami sa atin ang nasasaktan kapag may mahal sa buhay na pumanaw. O diba? Siyempre lang yun dahil tayo ay tao. No? Masasaktan tayo. Pero may mga tanong tayo, may mga luha, at may mga gabing tila hindi matapos ang lungkot. Ngunit, tandaan natin, mga kaibigan, na ang unang Tesalonika, Kabanata 4, talatang 16 hanggang 17, ay nagbibigay ginhawa. Nagbibigay ginhawa para sa mga anak ni Kristo. Kung ang ating mahal sa buhay ay namatay na, may pananampalataya kay Kristo, hindi iyon ang huling pagkikita. May muling pagtatagpo sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ito mensahe para sa mga yumao, mga kaibigan, kundi para rin sa mga buhay pa. Sinasabi ng talata na ang mga nabubuhay ay aagawin upang salubungin ang Panginoon. So aagawin tayo, dadalhin tayo sa alapaap upang salubungin natin ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong ay hindi lamang kailan siya darating, kundi handa ba tayo kapag siya ay dumating? Yun ang pinaka-importante, mga kapatid, mga kaibigan. Handa ba tayo kapag siya ay dumating? So ang tunay na paghahanda, mga kaibigan, ay hindi sa paghula ng pizza, kundi sa tapat na pamumuhay araw-araw. Tapat ba tayo sa ating pamumuhay, mga kaibigan? Tayo pa ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo ng tapat, na may pananampalataya, may kabanalan, at may pag-ibig sa pagsunod sa Diyos. Ang mundong ito ay puno ng kaguluhan. Nakikita natin sa ating kapaligiran, sa ating mundo, may digmaan, may sakit, at kawalang katiyakan. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil sa mga pangyayari sa paligid. Ang pagmahal ng mga bilihin, gasolina, no? Ang gera sa Iran, Israel at Amerika. Di ba? Pero, ngunit ang pangako ng pagbabalik ni Kristo ay nagsasabing hindi dito nagtatapos ang kasaysayan. May darating na araw ng pagtatagumpay. May darating na araw na katarungan at ganap na kapayapaan sa ilalim ng paghahari ni Jesus. Ang pinakadakilang bahagi ng talata ay ito, mga kaibigan. At sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Napakasarap. No?
na makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So higit pa sa mga pangyayari, trumpeta o alapaap, ang sentro ng ating pag-asa ay si Jesus mismo, ang Panginoon mismo. Ang langit ay magiging langit dahil naroon ang Panginoon. Ang walang hanggang buhay ay magiging ganap dahil kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Sa araw-araw nating pamumuhay, mga kaibigan, mga kapatid, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na huwag masyadong kumapit sa pansamantalang bagay dito sa mundo. Ang yaman, tagumpay, at kasikatan ay lilipas yan. Ngunit mga kapatid, mga kaibigan, ang relasyon natin kay Kristo ay walang hanggan. Kaya nararapat lamang na unahin natin siya habang may panahon pa, mga kaibigan. Unahin natin ang Panginoong Jesucristo habang may panahon pa. Kailan ba natin siya unahin? Kapag tayo ay nasa banig na tayo ng karamdaman. Mga kaibigan, ngayon na ang importante. Ngayon ang araw, ngayon ang oras ng ating kaligtasan. Mga kaibigan, ang sa huli, ang unang Tesalonika ay hindi mensahe ng takot, kundi mensahe ng pag-asa. Hindi ito gulo para guluhin tayo. Hindi. Kundi para palakasin tayo. Sa gitna ng pagdadalamhati, may aliw. Sa gitna ng kaguluhan, may pangako ang Diyos. At sa gitna ng kamatayan, may buhay na walang hanggan. At sa gitna ng paghihintay, may katiyakan na darating ang Panginoong Hesukristo. Kaya, habang hinintay natin ang kanyang pagbabalik, mga kaibigan, mga kapatid, mamuhay tayo ng may pananampalataya, na may pag-ibig at may katapatan. Sapagkat, balang araw, maririnig natin ang tawag ng Panginoon at makakasama natin siya magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong presensya na aming nararanasan sa oras nito. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng pag-asa, lakas at patnubay sa aming buhay. Panginoong Hesus, naway ang mga aral na aming napakinggan ay manatili ito sa aming mga puso at may sa buhay namin sa aming pang-araw-araw. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyo, matatag sa pananampalataya at mapagmahal sa aming kapwa. Habang kami ay naghihintay sa lugar na ito, samahan mo kami saan man kami magpunta. Ingatan mo kami sa anumang panganib, sakit at kapahamakan. Pagpalain mo po ang aming pamilya, kabuhayan, pag-aaral at lahat ng aming mga gawain. Kung may mga pasan kaming suliranin, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan. Kung may kahinaan kami, ikaw po ang magpalakas sa amin. Kung may mga pangarap kami, ikaw ang mangunguna sa iyong mabuting kalooban. Maraming salamat po sa mga kaibigan, kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. In particular na po, Panginoon, ang aming anak na si Quinlan na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo po siya at ingatan mo po, Panginoon, ang kanyang buhay doon sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Ilayo mo po ang iyong mga anak sa anumang mga problema, kapahamakan, at pagsubok sa buhay, bagkus sila po iyong proteksyonan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat at hindi mo kami pinabayaan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat at karangalan
Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.